Ganito pala po ang ginagawa nila para hindi magkalituhan, at ang may tutulong ko lang ay itong pagpapaliwanag ng ganito para hindi nga humalito kayo mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Kaya nga like and share po ninyo ang ating mga topic araw-araw, morning, afternoon at evening, lalo na ito. Kasi iba pala yung mga kasong ipinapile ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Ito ay nakatutok sa lahat ng mga DPWH official. Okay? At saka kontraktor. Yan. So malinaw. Yan po yung galaw sa DPWH. Ang Department of Justice, DOJ, under naman ni Boying Rimulya, sila naman po ang magpapile ng kaso laban sa mga politiko at mga iba pang nababanggit. Katulad po ng nasa listahan ng inilabas ng DOJ, kakasuhan nila si Saldico, Congressman Saldico, Senator Jinggoy Estrada, Senator Villanueva, at saka dating Senador Bong Revilla na nabanggit din. At yung dating Undersecretary, dating Congresswoman Kahayon ba yung Kahayon ng Caloocan. Yan po yung binanggit. Maliban po dun sa patuloy na evaluation ng DOJ kung sino ang karapat-dapat na makalusot or tanggapin, ma-justify na sila ay maging state witness. Kasi lahat po sila gusto mag-apply ng state witness. Nag-apply din si Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara, at nauna dyan na nag-apply na kontraktor naman ang mag-asawang Diskaya. Pero pinanindigan po ng DOJ na ang mga nag-a-apply ay dadaan sa tamang proseso. Ang itinuturing na maaaring malaki ang pananagutan or malaki ang problema, hindi pwede na maging state witness. Kasi ganito po yan. Dalawa ang pwede mangyari. Pag ikaw ay tinanggap na state witness, pwedeng bumaba ang iyong mga kaso. Pangalawa, pwede rin hindi ka nakasuhan kapalit ng pagsasabi ng pawang katotohanan na iyong nalalaman kung sino-sino ang mga may kinalaman sa graft and corruption. So yun po yung benepisyo ng mga pwedeng maging state witness. At bago ka maging state witness, dapat ikaw ay or minor lang o hindi ka talaga kasama doon sa malaking pananagutan, lalo na sa graft and corruption. Kung kasama kang nangumisyon ng daang milyon o bilyon, di ka pwedeng maging witness. Kung ikaw ang nagkamal ng maraming pera galing sa korupsyon, hindi pwedeng witness yan. Ang witness lang yung maaring hindi nakinabang o nakinabang pero maliit lang, yun. At maraming alam at papakinabangan ng DOJ at ng gobyerno para palakasin ang kaso, yun ang pwedeng maging state witness. Ayan. Kaya ngayon, tuloy ang pagpapile ng kaso. Ang sinasabi ng DOJ, ipapile nila ang kaso laban sa mga politikong nabanggit. At yung evaluation sa mga pwedeng maging testigo ay mahabang proseso, hindi pa tapos yan. Bago dalhin yan dun sa Witness Protection Program. Ako, ang tingin ko kaya marami nagbo-volunteer na maging witness, mga natakot. Kasi alam nilang mali ang kailang ginawa. Alam nilang maraming magagalit sa kanila na kailang kasapakat ng mga politiko at malalaking tao. Kaya nakakatawa sila lahat. Wala silang takot sa pagnanakaw. Pero ngayong nagkabulgara na takot sila sa kanilang kasamahan. Takot na takot sila sa kanilang ginawa na baka sila ay balikan ng kailang kasamahan. Yan ang malaki nilang pagsisisi. Kung natakot kayo sa batas, natakot kayo sa mga mamamayang Pilipino may-ari ng pera, wala sana kayong problema ngayon. Kaya kayo namumroblema ngayon Dahil nagpasarap kayo at nagpasasa kayo sa pera ng bayan, tapos ngayon ang inyong kinatatakutan ay yung inyong mga kasamahan na nagkamal din ng perang katulad nyo. Kaya magtiis kayo at managot kayo sa mamamayang Pilipino. Ano po ang inyong masasabi dyan? Okay? Sunod na ating pag-usapan ito, isa pa ito. Yung Commissioner Lipana ba yun? Ng
Commission on Audit. Ako, nadiin lalo. Kasi inamin po dun sa sinumpaang salaysay nitong si Alcantara na noong 2022 humingi itong si Commissioner Lipana ng COA ng listahan daw ng mga project. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kanyang asawa ay kontraktor. Yung asawa ng commissioner ay kontraktor. Bawal na bawal yan, conflict of interest. Hindi naman trabaho ng commissioner ng COA na makialam sa listahan ng mga project. So kaya siya nagka-interest siguro dahil para makapamili at malaman ng kanyang pamilya kung ano yung mga project para makasali sa project yung construction company ng kanyang asawa. Grabe, impeachable official yan. Impeachable offense yan. Ground yan for impeachment laban dito kay Commissioner ng Commission on Audit. Kasi ang Commissioner ng COA ay mga impeachable official, constitutional body. Pwede silang mag-resign, pero hindi basta-basta tatanggalin. Kailangan magkaroon ng impeachment. Conflict of interest yan eh. Nakikialam ka sa project, commissioner ka. Dahil nga yung asawa may kontraktor, patay kang bata ka. Malaking kahiyan yan at malaking pananagutan ng balita ko ay may sakit na Singapore. Pambira itong mga government official, pag nasasabit, nakakasakit. Pero nung ginagawa nila ang maaaring labag sa batas at pagkakamali at pang-abuso, wala naman sakit. Ang lalakas nila, talo pa ang elepante at kalabaw. Diba? Parang toro, ang lalakas ng loob. Sinusuwag ang lahat. O nung maimbestigahan na at posibleng sasabit na lahat nagkakasakit. At sa abroad pa nagpapagamot. Ba't iba ba ang doktor sa abroad kasi rito? O gusto lang nyo talagang umiwas, kunwari lang may sakit kayo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Dapat ma-impeach. Kung hindi man ma-impeach, dapat mag-resign itong commissioner na ito, commissioner ng COA, sa issue ng delikadesa, conflict of interest, dahil kontraktor yung asawa. Di ba? Ganon. Naku, isa pa sa dapat imbestigahan ay yung pwede bang imbestigahan? Yung dapat din, ano? Kasi alam niyo, pagpapasok ka ng hotel, napakahigpit ng security. Bakit nakapagpasok daw ng daan-daang milyon o bilyon? Yung mga tao ni Saldico at yung mga district engineer at mga taga-DPWs na magdi-deliver ng pera sa isang hotel dyan sa Port Bonifacio, sa Global City. Ibig sabihin, nagbulag-bulagan yung mga security at yung camera ng CCTV, yung camera ng hotel. Baliwala sa kanila, hindi sila nagduda bakit napapasok ng ganong kalalaki na kahon-kahon na pera. Bakit nila pinayagan yun? Sa mga hotel na mga 5 star hotel yan eh. Nagpunta rin ako dyan, kumain na rin ako dyan minsan eh. Pag pumasok ka dyan, sinisita kahit na maliit na baklas, bagla ang dala mo. Bakit nakakapagpasok? At ang sinasabi nga, napuno yung isang kwarto ron ng cash, ng pera. Galing sa nakaw, galing sa kurakot. Bakit pinayagan ng hotel yan? Di ba dapat tanungin din yung may-ari ng hotel at security? Bakit sila nagpagamit dito sa sindikatong ito? Ng pagtatago, pagkakamal ng pera ng mamamayang Pilipino. Naku, pag talaga totoo ang investigasyon at pananagutin ng lahat, napakarami palang sasabi. Napakaraming pwedeng managot at makulong dito sa nangyaring ito. At ngayon po meron ng crisis nga ang ating bansa dahil sa talamak na korupsyon.